sama-samang tutunguhin ang tahanan ng Panginoon, sama-samang magtitipon sa dambana ng Panginoon. Tayo'y magalak, tayo'y masaya, bahay ng poon, tunay ang ganda sa kanyang harap, hamang-hamangha sa kanyang harap. Tayo'y magpunta, sama-samang tutunguhin ang tahanan ng Panginoon, sama-samang magtitipon sa dambana ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, ngayon po ay pinagdiriwang natin ang ika-37 taong anibersaryo ng dedikasyon at pagtatalaga ng altar ng simbahan ni San Bautista noong 28 ng Setyembre 1987. Ito'y pinangunahan ng dating Arsobispo ng Maynila, ang namayapang ang kanyang kabunyiang Jaime Cardinal Sin, at ang dating Kura Paroko, ang namayapang Reverendo Monsignor Jose C. Abriol. Naway sa pagdiriwang natin ito, ipakita natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating pangangalaga at paggamit sa gusaling ito ng simbahan. Upang tayo maging marapat gumanaw sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ng ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagpupuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, taon-taon ay sinasariwa mo ang araw ng pagkakatalaga ng bahay dalanginang ito. Dinggin mo ang mga panalangin ng iyong sambayanan at ipagkaloob kaway amin laging magpapaglingkuran dito ng dalisay at sumasa amin nawang lubos na kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, bumalik kami ng anghel sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan ng gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dapat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos nito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pampang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ng bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito, ni mawawalan ng bunga, pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya ay may tuwang dulot. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya ay may tuwang dulot. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan.
di dapat matakot. Mundo'y mayanig man, kahit na sa dagat ang bundok mabuwal. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. May ilog na galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Anuman ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ika'y hahangal. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kayo ang gusali ng Diyos, ayon sa kaloob ng Diyos sa akin. Ako ang naglagay ng pundasyon bilang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy ng pagtatayo ng gusali. Ngunit maging maingat ang bawat nagtatayo, sapagkat wala ng ibang pundasyon na maaaring ilagay liban sa nailagay na si Hesukristo. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos, at kayo ang templong iyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Aking bahay na pinili ay pagpapalaing lagi, ng ngalan ko'y manatili. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati at ang namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalaala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko. Dahil dito'y itanunong siya ng mga Hudyo, anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Tumugon si Jesus,
gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito, at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan, kaya't nang siya'y muling nabuhay, naalaala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito, at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibate ang inyong katabi, happy anniversary. Palakpakan natin ng Panginoon sa umagang ito. Ibigyan muna tayo ng kaunting kasaysayan sapagkat alam natin na ang September 28 ay kapistahan din ng ating unang santong Pilipino, si San Lorenzo Ruiz. Palakpakan natin si San Lorenzo Ruiz. Ay sapagkat noong September 28, 1987, hindi pa ho nadedeklarang santo si San Lorenzo Ruiz. Ang kanyang canonization ay ginanap noong October 18, 1987. So wala pang deklarasyon ng formal, hindi pa nailalagay formally sa kalendaryo ng simbahan ang kapistahan ni San Lorenzo Ruiz. Sapagkat nangyari iyan after ng kanyang canonization sa Roma noong October 18, 1987. Kaya sa ating simbahan ngayon ay ipinagdiriwang natin ng dakilang kapistahan ng pagtatalaga ng simbahan ni San Juan Bautista at Basilica Minor ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya mataas ang kapistahan natin ngayon. Subalit sa ating mga panalangin ngayon, isasama natin si San Lorenzo Ruiz na nawa tayo ay laging ipanalangin niya at laging maging bukas ang ating mga puso at isipan sa kanyang magandang plano. Amen? Tayo magnilay-nilay na. Sino ho dito ang may mga bahay, taas ang kamay? Sino hong may bahay sa inyo, taas ang kamay? May mga tahanan, taas ang kamay. Ayan. Halimbawa, kayo ay may tahanan. Ako'y dumalaw sa inyo at ang ginawa ko, pinagbabasag ko ang mga plato nyo. Matutuwa kayo. Dadalaw ako sa inyong bahay, may dala-dala akong basura at itinapon ko. Matutuwa kayo? Hindi. Ito sasabihin, itong parin to baliw. Inimbita namin, nagbasag ng plato, nagtapon ng mga basura. Siyempre, magagalit kayo. Sapagkat yun ay iyong tahanan. Sapagkat kapag iyan ay iyong tahanan, anong ginagawa natin? Nililinis natin, inaayos natin, pinapaganda natin, at higit sa lahat, hindi natin sinasalaula sapagkat yun ay ating tahanan. Ngayong araw na ito, sa dakilang kapistahan ng pagtatalaga ng ating simbahan, yan ang isang magandang paalaala ng ating Panginoong Hesus. Na ang templong ito, na itinalaga, ito ay para una sa lahat. Ang simbahang ito ay bukas para sa lahat. Makasalanan man o banal, ikaw man ay mayaman o mahirap, dito sa simbahang ito, lahat tayo ay tanggap. Amen? Tingnan mo yan katabi mo. Sabihin mo, tanggap ka dito. Sige nga. Ayan. Pangalawa, tayo'y pinapaalalahanan. Kung dito, itinalaga, ito'y para sa Diyos, tanggap tayo lahat, tayo'y pinapaalalahanan, alagaan natin ang bahay dalanginang ito. Napakaganda ng unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Yang unang pagbasang yan ay binabasa tuwing panahon ng Pasko ng Pagkabuhay o Easter
season. At anong sabi? Mula sa templo, no? Sa templo, sa silangang pintuan. Bakit silangan? Sambaga, ano ba yun? Tawag doon, sunrise, no? Kung saan sumisikat ang araw, doon nagmula ang tubig, no? May umagos na tubig. At lahat ng dinaanan ng tubig, nabuhay. Yung dagat na maalat naging tabang. Ay anong pinapakita dito? Napakaganda sapagkat ipinapakita ng imahen o larawan ng unang pagbasa na ang tubig na dumadaloy mula sa templo ay walang iba kundi ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay tagabigay buhay. Kaya nung ang Diyos ay dumaan doon sa mga lantang mga halaman, nabuhay sila. At yung dagat na maalat na hindi mainom-inom, nung dumaan ang tubig na iyon, nainom na. Abay, napakagandang larawan yan sapagkat kapag tayo ay nasa lugar ng bahay dalanginan, tayo ay nabibigyan ng buhay. Pansinin ninyo, kapag kayo ay may problema, saan baga kayo pumupunta? Sa beer house? Hindi. Kapag tayo nang problema, di ba pumupunta tayo sa simbahan? Ano pang ginagawa natin? Hindi ba tayo nagtitirik pa ng kandila? At tapos babalik tayong magdadasal? At hindi ba paglabas natin ng simbahan para bagang gumagaan ang ating pakiramdam? Yan ang sinasabi ng unang pagbasa. Kaya itong lugar na ito ay nakatalaga sa Diyos, bukas para sa lahat, kaya alagaan natin ito. Amen? Ang simbahang ito ay hindi para sa iilan, ito ay para sa lahat. Naalala ko, nung nag-recollection dito si Miss Cherry Pai Picache, ano ang sabi niya? Paulit-ulit man tayong nagkakasala, paulit-ulit pa rin niya tayong mamahalin. At siya ang magandang matututunan natin sa lugar o sa bahay dalanginan ito. Ang ikalawang pagbasa naman mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto ay nagsasabi sa atin, ingatan natin ang ating mga katawan. Amen? Sabay-sabay, sundan niyo ako, ingatan natin ang ating katawan. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, ingatan mo, tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, ingatan mo ang iyong katawan. Bakit? Anong sabi ni Apostol San Pablo? Hindi ba kayo ay templo ng Diyos? Hindi ba ang Espiritu Santo ay nananahan sa inyo? Abay, napakagandang paalaala yan ni San Pablo. Bakit? Kapag tayo'y nandito sa bahay dalanginan, hindi lang yung panlabas ang inaayos, kundi inaayos din ang ating mga sarili. Bakit? Kasi ang mga katawan natin, ito ang templo ng Espiritu Santo. Hindi lang dito nananahan ng Diyos, nananahan din ng Diyos sa ating mga katawan. Kaya alagaan po natin ang ating mga katawan. Huwag natin itong aabusuhin. Bakit? Kasi kapag inaabuso natin ang ating katawan, inaabuso natin ang pinananahanan ng Espiritu Santo. Napakaganda sapagkat ipagpapaalaala na kapag tayo'y narito sa simbahan, tayo'y nagdasal, yung ating natutunan, ang ating nakuha dito sa simbahan, paglabas natin ng mga pintuan ng simbahan, dadalhin natin. Amen? Hindi natin iiwan, no? Sapagkat yung iba, sumimba, paglabas ng pintuan, walang nabago, no? Wala man lang ka-effort. Ayun ang magandang paalaala ni San Pablo, no? Kung ano ang ating natatanggap na biyaya mula sa Diyos dito sa simbahan, paglabas natin, dadalhin natin. At sa ating mabuting balita, ay sinabi dito, nilinis ni Jesus ang templo ng Jerusalem. Bakit?
aba, ay ginawang palengke, ginawang talipapa. Oh. Hindi lang dahil may nagtitinda, kaya nilinis ni Jesus ang templo, subalit, kaya nilinis ni Jesus ang templo sa ating mabuting balita sapagkat napakaraming korupsyon na nangyayari. Bakit? Ay doon sa templo ng Jerusalem, nagbebenta. No? Kasi ganito ho yan, kapag pista ng Pasko, ang mga Israelita ay kailangan pumunta sa templo ng Jerusalem. At kapag sila'y pupunta sa templo, may sariling money changer ang templo. Kung halimbawa galing ka sa may Santa Cruz, pupunta ka dito sa Quiapo Church, hindi pwedeng ang pera ng Santa Cruz ay gamitin mo sa Quiapo Church. Hindi pwede yon. Meron silang sariling sistema ng pananalapi. Ang baba ng palitan. Yan. Pangalawa, ay sila, kapag kayo ay pupunta ng pista ng Pasko, siyempre kailangan mo mag-alay ng hayop. Hindi ka pwedeng magdala ng hayop mula sa lugar mo. Ang bibilhin mo lang ay ang mga hayop sa loob ng templo na saksakan ng mahal. At ang masakit pa nito, ang mga pinunong pari kumukuha ng kickback. Kaya nagalit si Jesus doon. Kaya anong sabi ng Panginoong Jesus? Huwag niyong gawing lugar ng magnanakaw ang tahanan ng aking Ama. Ay anong sinasabi dito ay napakaganda, sapagkat itong lugar na bahay dalanginan ay lugar ng katarungan, pag-asa at pagmamahal ng Diyos. Hindi baga kapag mayroong kaguluhan, saan tayo pumupunta? Hindi baga tayo pumupunta sa simbahan? Hindi bagat kapag nagkakagulo, ang tanging pinupuntahan ng mga tao ay ang lugar kung saan tayo ay nakakapagdasal. At dito sa bandang dulo, sinabi ng Panginoon, gibain ninyo ang templong iyan at sa loob ng 3 araw ay itatayo ko yan. Dito'y sinasabi ni Jesus, tandaan ninyo, ang mga templong ito, dadating ang panahon, magigiba yan. Subalit ang totoong templo ay walang iba, kundi ang katawan ni Kristo. At sino baga ang bumubuo ng katawan ni Kristo? Tayo pong lahat. Mayaman, mahirap, bata, matanda, may ngipin o wala, may buhok o wala, ikaw man ay taga Luzon, taga Maynila, taga Visayas, taga Mindanao, kahit taga Africa, tayo ang bumubuo ng katawan ni Kristo. Kaya hari nawa, sa pagpapatuloy natin ng banal na misa ngayong umagang ito, una, huwag natin kalimutang ang lugar na ito, dito nananahan ang Diyos. Kung gusto natin ng kapanatagan, kapayapaan, pumunta tayo dito. Pangalawa, alagaan po natin ang ating lugar kung saan tayo'y nagdarasal. Kaya kapag may nakita ho kayong basura, please, pakipulot. Huwag nating dudumihan ng loob at labas ng ating simbahan sapagkat ito ay nakatalaga para sa Diyos. At ikatlo, huwag nating kakalimutan, alagaan natin ang ating mga sarili sapagkat pagkatapos ng banal na misa, tayo naman ang magiging simbahan para sa mga taong nakakasalamuhan natin, lalo't higit ang mga dukha at nangangailangan. Nawa ang mahal na pong Jesus Nazareno ang siyang gumabay sa atin, sa ating buhay araw-araw, at nawa tayo sa tulong ng pong Jesus Nazareno ay maging kanyang extension, lalo't higit sa mga nangangailangan. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Tayo'y magsitayo at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao, siya na lang ang Espiritu Santo,
ipinanganak ni Santa Maria Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at uhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, sa ating pagdiriwang ng pagtatalaga ng ating simbahan, idulog natin ang ating panalangin sa Ama na siyang tumawag sa atin upang maging batong buhay sa kanyang simbahan. Sa bawat kahilingan ating sabihin, Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Upang ang banal na simbahan sa lahat ng dako ay makapag-alay ng nararapat at magalang na pagsamba. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Upang ang lahat na nakakatipon sa sambayanan ng simbahan ay makatagpo ng biyaya at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Upang ang mga nangangalaga sa simbahan ay maging matiyaga sa kanilang paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Upang lagi nating igalang ang bawat dambana ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Upang ang mga yumaong kasapi ng simbahan ay magtamasa ng walang hanggang liwanag at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Mapagmahal na Ama, itinaas mo ang katawan ng iyong anak, ang maluhating templo ng muling pagkabuhay, bilang kanyang katawang mistiko at templo sa lupa. Iniaalay namin sa iyo ang aming mga panalangin taglayang pag-asa na makakabahagi kami sa kanyang muling pagkabuhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Itong tinapay at alak na mula sa'yo, muling ihahain sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ginugunita namin ang araw noong iyong marapating ang tahanang mong ito, ay mapuspos sa kabanalan mong angkin. Gawin mong kami maging alay na lagi mong kinalulugdang tanggapin. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Niloom mong dito sa gusaling itinayo namin ay ang iyong sambayan ay lagi mong makapiling. Sa aming pagdulog upang sa iyo makarating, dito mo inilalahad at laging ginaganap ang ipinahihiwatig mong pakikiisa sa lahat. Dito mo ipinakikilalang sa amin ka nananahan, sapagkat kami iyong tinipong sambayanang may mga kapanalig sa buong daigdig. At sa katawan ni Kristo ay pawang kaanib na magkapisang ganap sa Jerusalem sa langit. Kaya kaisa ng mga anghel ang sisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kahalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Pagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig isa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal ni San Lorenzo Ruiz at ang kanyang mga kasama na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghay mong aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo At sumaiyo rin. magbigayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapala tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. One thing I ask, to dwell in the house of the Lord
all my days, to gaze on His goodness and walk in His ways. He will shelter me. He will be my strength in the triumph that He brings me. I can hold my head high. In His house I shall lift up my voice. I will sing, I will praise the Lord. One thing I ask, to dwell in the house of the Lord all my days, to gaze on His goodness and walk in His ways. He will shelter me. He will be my strength in the triumph that He brings me. I can hold my head high. In His house I shall lift up my voice. I will sing, I will praise the Lord. Announcement. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medalyon. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Inaanyayahan namin ang mga debotong nasa larangan ng edukasyon. Kung ikaw ay nasa edad na 25 to 50 at hindi kasalukuyang miyembro ng anumang church ministry or organization, iniimbitahan namin kayo sa isang faith sharing at fellowship. Dito, pagninilayan natin kung sino si Jesus Nazareno sa ating buhay. Ipapakilala din namin ang isang bagong inisyatibo na makakatulong sa iyong paglago sa pananampalataya at misyon. Kung ikaw ay interesadong sumali, email us at jesusnazarenoquiapo@gmail.com o pumunta sa Informations Guard booth para mag-fill out ng form. Ngayong buwan ng Setyembre ay ipinagdiriwang po natin ang Archdiocesan Youth Month at ang Parish Youth Ministry ng Simbahan ng Quiapo ay muling naghahanap at tumatanggap ng mga nagnanais na maglingkod sa Poong Jesus Nazareno sa pamamagitan ng PYM. Inaanyayahan po namin ang mga kabataan na may edad 13 hanggang 24 na taong gulang na sumali sa Parish Youth Ministry at Young Adult Ministry. Maaari ninyong bisitahin at i-message ang official Facebook page ng PYM Quiapo o iscan ang QR code na makikita sa ating LED screens. Mga paalala sa mga nagsisimba.
Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, taglayin nawa ng iyong banal na sambayanan ang bunga at kasiyahan dulot ng pagpapala mong bigay upang ang paglilingkod na aming ginaganap sa pagdiriwang na ito ay matutuhan naming gampanan sa Espiritu at katotohanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang iyong katugon at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva nuestro Padre Jesus Nazareno! Viva! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Sa Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.